Sa loob ng 30 minuto habang pinagmamasdan ang bago niyang young god Dharma Seal, napagtanto ni Fang Yi na ang kakayahang harangin ng isang abilidad ng kalaban ay maaaring hindi mukhang isang marangya o agarang nakamamatay na kapangyarihan, ngunit sa bagong panahong ito ay isa itong napakalakas na kakayahan. Karamihan sa mga piling Throne Master ay nagtataglay ng maraming trono at gumagamit ng nakababaliw na kombinasyon ng iba't ibang elemento sa labanan. Kapag inalis ni Fang Yi kahit isa lamang sa kanilang pangunahing kakayahan, tuluyang nasesira ang kanilang estratehiya at hindi na nila magagamit ang buong lakas nila. Dahil haharapin niya balang araw ang pinakamalalakas na mandirigma ng Country A, sapat na ang pagharang sa isa sa kanilang mga kakayahan sa loob ng 30 minuto upang manalo sa laban. Higit pa rito, gumagana rin ang kasanayang ito laban sa mga anomaly, kaya isa itong napaka-versatile na alas sa kanyang arsenal. Alam niyang kailanman ay hindi sasapat ang dami ng mga nakamamatay na baraha na hawak ng isang mandirigma. Samantala, nang tuluyang humupa ang naglalagablab na apoy, nagmamadaling lumapit ang mga opisyal ng paaralan, yumuko sila bilang pasasalamat at pinuri ang Sealer sa muling pagliligtas sa kanilang campus. Muling sinabi ni Fang Yi na dapat isailalim sa quarantine ang palaruan ng hindi bababa sa 3 buwan. Ipinaliwanag niyang kahit na selyado na ang halimaw, napakalakas pa rin ang natitirang yang energy sa lugar at agad nitong matutunaw ang sinumang ordinaryong tao na lalapit dito. Palibhas ay naniniwala siyang sapat na ang natutuhan ng mga estudyante sa araw na iyon, nagpasya siyang lisanin ng lugar nang hindi na nagbibigay ng talumpati. Ngunit hindi siya basta pinakawalan ng mga sabik na estudyante, pinalibutan nila siya at nakiusap na pangunahan sila sa isang maikling sesyon ng pagsasanay upang matulungan silang maglinang. Sumang-ayon naman ang isa sa kanila at nagsabing kung makakadalo lamang siya sa isang masterclass ng isang tunay na master, kahit isang beses lang, wala na siyang pagsisisihan sa buhay na ito. Nang makita ang kanilang determinasyon, napagtanto ni Fang Yi na ang gilid ng selyadong lugar ay isang perpektong lokasyon para sa cultivation. Kung maka-absorb ang mga batang ito kahit kaunting natitirang yang energy, malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng kinabukasan ng bansa. Lumipad siya sa himpapawid at inutusan ng lahat na sundan ang kanyang pangunguna. Isa-isang umupo ang mga estudyante nang naka-cross-legged habang unti-unting napuno ng kumikinang na mga partikulo ng dalisay na yang energy ang buong paligid. Agad nilang sinimulang sipsipin ang enerhiyang iyon habang halos napuno ng ilaw ang soccer field. Habang pinagmamasdan ang eksena, tuluyan ang naunawaan ng isang opisyal kung bakit walang bahid ng kayabangan ang mga nangungunang kapitan kapag kaharap si Fang Yi. Binanggit naman ni Su Chengying na pantay ang pagtingin nito sa lahat at nagbibigay ng respeto sa sinumang may lakas ng loob na magsanay, anuman ang talento o katayuan nila, habang lumutang si Fang Yi sa loob ng bowl ang enerhiya. Napagtanto ni na Su Chengying at ng mga lokal na opisyal na napakalaking pagkakataon nito, kaya agad silang umupo at nakisali rin sa cultivation. Kasabay nito, tuluyan ang nabuo ni Chu Qingli ang buong katotohanan. Naalala niyang nang dumating si Fang Yi kasama ang military escort, hindi pala ito pumunta upang makiusap na magkabalikan sila, dumating ito upang selyuhan ang nagwawalang fire anomaly. Nilamon siya ng matinding pagsisisi habang naaalala kung paano niya ito minaliit at itinuring naman siya sa kanyang buhay, dali-dali pa niya itong tinalikuran at tinawag na isang talunan. Ngunit ang lalaking itinuring niyang walang halaga ay siya palang pinakadakilang tagapagligtas ng bansa, isa siyang maalamat na dual throne master na minsang naghati sa hangganan ng kalaban at iginagalang maging ng kanyang mga instruktor. Dahil sa mapait na katotohanan yon, napaatras si Chu Qingli. Napagtanto niyang isa lamang siyang hamak na mababang antas na cultivator na halos umabot na sa kanyang limitasyon. Mula ngayon, hinding-hindi na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Makalipas ang ilang gabi, isang kakaiba at nakakatakot na maitim na ulap ang dahan-daang bumalat sa kabilugan ng buwan sa ibabaw ng Tai City. Naramdaman ni Fang Yi ang biglaang pagbabago sa hangin at agad siyang tumigil sa pagmumuni-muni habang nilapitan niya ito. Mabilis niyang sinunggaban ang isang hibla ng tumatagas na dark energy upang suriin ito. Matapos pag-aralan ang kulay ubing enerhiya, napagtanto niyang hindi ito basta tumagas mula sa isang domain. Sa halip, tila isa itong sinadyang pagsubok na likha ng tao upang subukan ang kanilang depensa. Naisip niya kung mayroon bang isa pang rogue cultivator na may control sa dark magic, o baka isang matalinong nilalang ng kadiliman ang sadyang tumitira sa kanyang bayan. Naalala niya ang mga dark tide mula sa mga nakaraang pagsubok kaya lalo siyang naghinala, agad niyang napagpasyahan na kailangang balaan sina Elder Wu at ang buong High Command. Sa iba't ibang panig ng bansa, nagsimulang mataranta ang mga propeta at mga espesyalista,
isa-isang nabasag ang kanilang mga kristal sa panghuhula at sinaunang artifact dahil sa bigat ng napakalaking sakunang nalalapit. Samantala, isa-isang nawawala ang signal sa mga monitor, isa itong napakasamang senyales, kaya hindi sila makapaniwala kung paano ito nangyari. Habang sinusuri ang sitwasyon, naghinala sila na may isang napakalaking natural na sakuna na nalalapit na mangyari sa kaharian ng SIA. Sa monitoring center ng Thai City, pinanood ng pinuno ng association ang mga monitor na sabay-sabay na nagkulay pula habang mabilis na tumataas ang antas ng enerhiya sa buong bansa. Sa wakas ay dumating na ang sukdulang sakuna para sa bagong Spiritual Education Department sa bansang SIA. Agad na naglabas ng pambansang babala ang pamahalaan at inabisuhan ang lahat ng mamamayan tungkol sa isang napakalaking krisis, matapos mahulaan ng maraming propeta ang nalalapit na araw ng kapahamakan. Ngunit sa halip na mataranta, buong tapang na ipinahayag ng mga bagong sinanay na cultivator na handa na silang harapin ang anumang darating, dahil sa pagsasanay at mga mapagkukunang ibinigay ng departamento, nanumpa silang haharapin mismo ang panganib sa halip na umasa kay Fang Yi sa bawat pagkakataon. Samantala, sa isang liblib na lugar sa kanayunan ng Country A ay may isang sasakyan ang mabilis na tumakbo. Habang biglang bumagsak mula sa langit ang isang gininto ang sinag ng liwanag, direkta nitong hinarang ang isang mabilis na tumatakas na sasakyan. Dahil sa pagsabog, bumalat sa lugar ang makapal na usok, lumulutang sa ibabaw ng mga wasak na labi ng sasakyan ang makapangyarihang Master of the Light Throne, si Mil, malamig niyang inutusan ng driver na ibigay ang impormasyong kanyang hinihingi. Sa matinding takot, gumapang palabas ng wasak na sasakyan ang impormante at nagmakaawang iligtas ang kanyang buhay. Agad niyang ibinigay ang isang high-tech na data drive sa Blondeng Powerhouse. Sinuri ni Mil ang laman nito, nakasaad doon ang napakadetalyadong impormasyon tungkol kay Fang Yi, ang lungsod na kanyang pinagmulan, ang mabilis niyang pag-angat bilang pangunahing commander ng bansa, at ang kanyang papel sa pagtatatag ng Spiritual Education Department. Nakalista pa rito ang buong puno ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang pinsan, tiyahin, at maging ang eksaktong address ng kanyang tahanan. Nakasaad din na tinatayang nasa ikalawang antas ng Rising Sun Realm ang kanyang kasalukuyang lakas, habang dahan-dahan niya itong sinunog. Labis na natuwa si Mil sa impormasyong ito, kumislap ang kanyang mga mata sa sadistikong pananabik habang ngumiti, sabik na hanapin at patayin ang sealer sa lalong madaling panahon. Nang maramdaman ng impormante ang nakamamatay na intensyon ni Mil, napasigaw siya sa takot at isinumpa ang Blondeng halimaw dahil binali nito ang pangakong palalayain siya. Biglang sinunggaban ni Mil ang lalaki sa leeg, tumawa siya at sinabing bilang anghel ng Light Throne, imposibleng maging demonyo siya. Ayon sa kanya, ginagantimpalaan lamang niya ang katapatan ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapadala rito ng direkta sa Diyos. Kasunod nito, agad niyang pinakawalan ng banal na liwanag. Napakasakit nitong sinipsip ang kapangyarihan ang impormante. Lubos na wasak at wala ng lakas, lumuhad ang naghihingalong lalaki at mahina nitong ibinulong ang kanyang pagsuko sa mismong taong papatay sa kanya. Ngumiti lamang si Mil nang may matinding kalupitan, nagpaalam siya sa lalaki at sa isang iglap ay pinasabog ang natitirang katawan nito hanggang sa tuluyan nitong maglaho. Nang mawala ang alikabok, lumutang ang throne core ng impormante at kusang napunta sa kamay ni Mil. Dahil dito, isa na naman siyang hakbang palapit sa ganap na dominasyon habang inaangkin ang kanyang ika-11 throne. Samantala, sa isang tahimik na bayan sa Luz City, biglang sumiklab ang isang napakalaking trahedya. Isa-isang naging sumisigaw at walang isip na mga halimaw ang mga mamamayan, at sa loob lamang ng ilang segundo ay nilamon ng takot ang buong lugar. Tinukoy ng sistema ang bangungot na ito bilang Soul Devourer, isang B-rank dark monster na nagnanakaw ng kaluluwa ng tao at ginagamit ang kanilang mga bangkay upang mas mabilis na lumakas. Mas malala pa rito, pinipilit ng parasitong ito ang mga bangkay na lamunin ng isa't isa, unti-unti nilang pinagsasama ang kanilang enerhiya hanggang sa mabuo ang isang napakalaking mutadong bante ng laman sa harap ng mga natatarantang nakaligtas. Mula sa bubungan ng isang gusali ay pinagmamasdan nito ni Chen Bing, ang bagong kapitan ng lokal na pangkat ng mga cultivator. Suklam na suklam siya sa sinapit ng kanyang mga kababayan at nangakong wawasakin ang halimaw. Alam niyang mas marami lamang ang mamamatay kung maghihintay pa sila, kaya agad niyang tinipon ang kanyang grupo at sumugod sila sa kawan ng mga halimaw habang sabay-sabay silang umatake. Madaling pinugutan ni Chen Bing ng ulo ang isa sa mga nilalang. Ngunit nanigas siya sa pagkabigla nang mapansin na hindi bumagsak ang walang ulong katawan at patuloy pa rin itong gumagalaw. Napalingon siya habang napasigaw sa takot ang kanyang mga kasamahan, hindi raw mapapatay ng ordinaryong pag-atake ang mga naglalakad na bangkay,
Kahit pagputol-putulin pa ang mga ito, patuloy pa rin silang gagalaw. Napagtanto ni Chen Bing na nahulog sila sa isang bitag, lubos silang dehado, lalo na't napapalibutan na sila ng mga zombie na unti-unti at dahan-daang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Agad siyang nag-utos ng pag-address at humingi ng emergency backup mula sa nakatataas. Habang tinatakpan ng pag-urong ng kanyang grupo, walang tigil siyang nagpapakawala ng mga hiwang gawa sa tubig. Ngunit napakabilis ng hukbo ng mga undead, naabutan nila ang isa sa kanyang mga kasamahan mula sa likuran at kinaladkad ito papasok sa nagwawalang kawon ng mga halimaw. Mabilis na naging bangungot ang lahat habang sila ay tumatakas. Bago pa makakilos si Chen Bing, napalingon siya nang may tumawag sa kanya bilang kapitan at desperadong humingi ng kanyang tulong. Dalawang cultivator pa ang sinunggaban ng dark energy at hinayla papasok sa isang umiikot na madilim na portal. Habang nakikita niyang isa-isang nalilipol ang kanyang mga kasamahan, napuno siya ng takot, galit, at matinding dalamhati. Malakas siyang sumigaw at tinipon ang lahat ng kanyang water energy para sa isang huling desperadong paglaban. Ngunit sa sandaling palihim na lumapit sa kanyang likuran ang isang napakalaking mutadong bangkay upang patayin siya, isang halijing enerhiya ang tumama sa halimaw na agad nagwasak dito. Sa isang sinag na parang laser na pag-atake, agad nitong tinapos sa mga halimaw sa isang iglap. Mula sa usok ay lumapag ang ilang makapangyarihang high-level cultivator, napansin nilang lalo pang nag-evolve ang halimaw at naging mas mapanganib. Pagkakita sa kanyang guro at kay Officer Lu, nakahinga ng maluwag si Chen Bing. Agad na anako ng veteranong komandante ang pamumuno, nag-utos siya ng karagdagang backup habang pinapaalis ang lahat ng baguhang cultivator. Bagamat umatras ang mga baguhan, nagpumilit si Chen Bing na kaya pa niyang lumaban. Ngunit bago pa siya makagawa ng isa pang hakbang, biglang nagbago ang enerhiya sa paligid na kanyang ikinagulat. Napatigil siya nang magsimulang bumangon muli ang mga bangkay, na nababalutan ng nakakatakot na maitim na enerhiya habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanila. Sumigaw ang komandante na kailangan nilang wasakin ang bawat bangkay, binalaan niya ang lahat na ang mga biktima ay nagiging bagong mga kaaway. Dahil dito ay agad silang umatake, ngunit kahit pagputol-putulin nila ang mga bangkay, patuloy pa rin itong binubuhay ng dark energy. Napansin ng isa sa mga cultivator na halos walang epekto ang kanilang karaniwang elemental powers laban sa napakalakas na dark energy. Napagtanto niyang kailangan nilang tuluyang palayasin ang dark energy upang mapatay ito habang inihanda niya ang kanyang sarili. Kaya ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na teknik, nagpakawala siya ng napakalawak na pagsabog ng enerhiya na tumupok sa lahat ng bangkay, na walang iniwang katawan na maaaring gamitin ng parasito. Ganap na nagtagumpay ang plano, tuluyang nawasak ang mga zombie at lubhang humina ang dark energy sa lugar, handa na sana silang lusubin ang tunay na katawan ng Soul Devourer. Ngunit bago pa sila makakilos, sabay-sabay na kumislap ng pula ang mga radar sa kanilang mga pulso. Kaya agad silang napalingon sa kinaroroonan ng isang malakas na enerhiya. Biglang nagdilim ang buong kalangitan, isang napakalaking kulay ubeng anino na may nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa ibabaw ng buong bayan. Nang makita ito ay agad nila itong nakilala, na lubos nilang ikinabahala, ito ang maalamat na King of Anomalies. Napamura sa takot ang komandante at sumigaw na kanselahin ang misyon at tumakas agad, nagkunwari lamang pala ang halimaw na isa itong mahinang B-rank upang itago ang tunay nitong kapangyarihan. Ngayong ibinunyag na nito ang tunay nitong katalinuhan, agad nitong nilunod sa matinding takot ang buong pangkat, isa-isa nilang nakita ang kanilang mga kaibigan na nagiging mga halimaw. Ngunit biglang natauhan ang komandante, napagtanto niyang isa lamang itong napakalaking ilusyon na nilikha ng halimaw. Tumanggi siyang malinlang, agad siyang sumugod at inutusan ang lahat na manatiling kalmado at tulungan siyang basagin ang ilusyon sa pinakamahinang bahagi nito. Ngunit bago pa man siya makapag-atake, bigla siyang inatake ng Anomaly King. Malakas siyang bumagsak sa lupa habang unti-unting nilalamon ng dark energy ang kanyang isipan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Chen Bing nang biglang sugurin siya ng kanyang komandante, nalamon na ito ng dark energy, habang humingi siya ng tulong. Kasabay nito, ibinagsak nito ang isang bola ng enerhiya na nagdulot ng napakalakas na pagsabog, mabuti na lamang at nakaiwas kaagad si Chen Bing, labis siyang nagulat nang makitang isa-isa na ring bumabagsak ang kanilang mga pinuno, hindi niya maisip kung paano pa sila makaliligtas sa sitwasyong yun. Pinilit niyang manatiling matino habang paulit-ulit na sinisigawan ang sarili na hindi totoo ang lahat ng kanyang nakikita, napagtanto niyang sadyang ipinapakita ng King of Anomalies ang mga nakakatakot na pangitain yun upang wasakin ang kanyang kalooban at alisin ang kanyang pag-asa.
Habang tumatakbo, naisip niya kung kailan ba talaga nagsimula ang ilusyon, nang dumating ba sila sa lungsod, nang pumasok ba sila sa bayan o isa na bang bitag ang buong misyong ito mula pa sa simula. Habang lalo siyang nilulunod ng mental na bitag ay bumagal ang kanyang pagtakbo, nagsimula na rin niyang pagdudahan kung buhay pa ba talaga ang kanyang mga kasamahan. Di naglaon, pati ang sarili niyang realidad ay kinwestiyon na niya, naisip niyang baka patay na rin siya, at dahil wala namang dumarating na tutulong sa kanya, tuluyan siyang nilamon ng kawalan ng pag-asa, sa paniniwalang wala ng saysay ang lumaban, hinayaan niyang lamunin siya ng kadiliman habang tahimik siyang pinagmamasdan ng halimaw. Nakatayo lamang si Chen Bing na tila estatwa, ganap na nakulong sa larong pangkaisipan ng King of Anomalies, ngunit sa sandaling tila wala ng pag-asa, isang kalmadong tinig ang biglang umalingaw sa gitna ng kadiliman, casual nitong binanggit kung gaano kabihira ang mga kapangyarihang may kaugnayan sa ilusyon sa pag-iisip. Sa mismong sandaling yon, biglang lumino ang mga mata ni Chen Bing. Isang napakaliwanag na haligi ng gininto ang liwanag ang bumagsak mula sa langit at agad na winasak ang nakakatakot na ilusyon. Habang nagtataka, napatanong siya sa kanyang sarili kung anong tunog ang kanyang narinig at kung ano ang nangyari sa kanya. Sa sandaling yun nakaramdam ang King of Anomalies ng takot nang makita niya ang liwanag. Nang tumingala siya, isang pamilyar na figura ang dahan-daang bumababa mula sa himpapawid habang nanlaki ang kanyang mata sa pagkamangha. Ito ang maalamat na bayani na si Fang Yi. Mainit siyang ngumiti at pinuri si Chen Bing sa pagkaligtas sa napakapanganib na mental attack. Sinabi rin niyang napakalaki ng potensyal ng batang kapitan.